Mga kapuso, eto balita ko may dalawang LPA sa loob ng ating loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Kaya hingi na po tayo ng detalye niyan mula sa GMA Integrated News Weather Center kasama si Katrina Son. Katrina, dalawa yan. Naku po. Maring Connie at ang mga kabalita, huwag pa rin kalimutan ang inyong mga payong ha. I-check na yan ngayon bago lumabas ng bahay. May dalawa kasing low pressure area na binabantayan ng Pag-asa. Sa loob yan at sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ang LPA sa loob ng PAR, ito nga yan nasa 875 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. Ang isa pang LPA nasa 1,960 kilometers naman east-northeast ng Eastern Visayas at nasa labas pa iyan ng PAR. Ang trough extension ng LPA na nasa loob ng PAR ang magpapaulan sa Batanes at Babuyan Islands. Sabi yan ng Pag-asa. Ang good news mga kabalita, mababa ang tsansa nitong maging bagyo. Sa ngayon, hanging habagat ang nakaapekto sa Mindanao habang local thunderstorm naman ang asahan sa iba pang bahagi ng bansa. Sa mga susunod na oras, uulanin ang halos buong Mindanao at malaking bahagi ng Luzon at Visayas. Base yan sa rainfall forecast ng Metro Weather. Posible ang heavy to intense rain sa ilang lugar kaya maging alerto mga kabalita ha mula sa banta ng baha o landslide. Asahan din muli ang ulan sa ilang bahagi nga ng Metro Manila ngayong araw. Dahil naman sa thunderstorm, inulan ng husto ang Tibuli, South Cotabato nitong weekend. Nauwi ito sa landslide sa ilang bahagi ng barangay Basag. Halos hindi nakita ang kalsada dahil sa gumuhong lupa, makapal na putik at mga nabuwal na puno. Hindi ito tuloy madaanan ng mga motorista. Pahirapan din ang pagtawid ng mga residente. Nakaranas naman ng pagbaha ang ilang parte ng barangay, lalo ang mga nasa tabing ilog at sapa. Mga kabalita, nagpakawala ng tubig ang Ambuklaw at Binger Reservoir. Ayon sa Pag-asa, tig-isang gate ang nakabukas ngayon sa dalawang nabanggit na reservoir. Ako po si Katrina Son. Iyan ang latest mula sa GMA Integrated News Weather Center. Maasahan, anuman ang panahon.